God's timing is always perfect. Magandang araw ng Lunes mga kapanalig. Ngayon po ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Maligayang fiesta po sa Kamaynilaan at sa lahat ng lugar na patron si San Juan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo sa Ebanghelyo. Nang sumapit ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan, nagdalang awa sa kanya ang Panginoon kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina. Hindi, tatawagin siyang Juan. Pero sinabi nila sa kanya, wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan. Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto nitong itawag dito. Humingi siyang masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanya talaga ang kamay ng Panginoon. Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng Espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel. Nakakaaliw ang kwento ng ating mabuting balita ngayon, ang pagsilang kay San Juan Bautista. Hindi nakaligtas sa pag-uusyoso ng mga kapitbahay ang mag-asawang Zacarias at Isabel. Naging usap-usapan daw sa buong bulubundukin ng Judea ang mga nangyari sa buhay nila. Mabilis kumalat ang balita. Pinag-isipan pa nga daw ito ng mga nakakabalita. Takang-taka sila kung ano ang kahihinatnan ng batang si Juan, sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Matatandaang nang mabalitaan ng kanilang mga kapitbahay at kamag-anak ang pagsilang ni Juan, nagdagsaan sila sa tahanan ni Isabel. Marahil curious na makakita ng isang lola at lolong naging magulang for the first time. Hindi lang yan, bumalik ulit sila sa pagtutuli ng sanggol para mag-suggest ng pangalan ng bata. Minsan, masyado tayong excited. Gustong-gusto nating pangunahan ang mga plano ng Panginoon. Hindi tayo makapaghintay kaya gumagawa tayo ng mga paraan upang maisakatuparan ang mga nais natin. Kapag sumablay, saka pa lang natin naalalang hindi man lang pala tayo nagsumangguni sa Panginoon o hindi natin na isalang-alang ang kanyang kalooban. Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang kay San Juan Bautista, magsumikap tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Manalangin, sumangguni sa Kanya. Huwag siyang pangunahan. Hindi kailangan magmadali, maghintay. Batid ng Diyos ang tamang oras para ibigay ang ating hinihiling kung ito'y makabubuti sa atin. God's timing is always perfect. Napakabuti ng Diyos. Ipinagkakaloob niya sa atin anumang makakabuti sa atin kahit hindi natin ito hinihiling. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip
dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.